Sa nagdaang 5 taong pagsisilbi sa publiko ng namayapang leader ng libungan na si Mayor Christopher Kwan, marami-rami na rin siyang proyektong nabigyang daan at naisakatuparan. Mga establishmentong kanya mismong binigyan ng konkretong plano at pundasyon at mga serbisyong pangmasa na gumuhit sa magandang kasaysayan ng libungan. Legasiyang ipinamana ni Mayor Amping na tiyak na tatatak sa puso ng bawat libungano noon at magpahanggang ngayon. Sa halos kalahating dekada ring pagupo ni Mayor Amping sa bayan ng Libungan, nagluksa ang lahat sa balitang wala na ang kanilang ama. Ang buong bayan na nakasaksi sa hindi matatawarang pamamahala sa lugar ng lider. Ngayoy, nababalot ng pangambang kailan may hindi naramdaman nung nabubuhay pa ang alkalde. Paano matuloy nga wala naman siya? Ngayon, anong mangyari? Matuloy ba? Ika nga, with great power comes with great responsibility. Sa biglaang pagpanaw ng Mayor Amping, mabigat na responsibilidad ang papasanin ng humaliling mayor na si Mayor Francis Aris Yu. Isang pinangakuang tungkulin na kailangang gampanan at hindi dapat sukuan para sa naulilang taumbayan ng Libungan. Ito ang kanyang nakikitang hamong nagdulot sa kanya ng matinding pag-alinlangan sa sarili bilang lingkod bayan. Ang iniwan niya ba? Kaya ko ba? Kung pressure lang siguro yung pag-usapan, hindi talaga ako makatulog. Hamon din ito para sa mga Libunganong naguguluhan pa sa biglaang pagbabago sa pamahalaan. Isa na rito si Placida de los Santos, 73 taong gulang, umaasang hindi sila mapabayaan ng inaasang bagong haligi ng kanilang lugar. Sana yung halili ni Mayor, yung bagong Mayor namin ngayon, sana yung tinupad ni Mayor noon, gagawin niya parang magpatuloy yon. Hindi man matumbasan ang serbisyo ng dating mayor sa bayan, pangako nitong tatatagan niya ang kalooban upang makapaglingkod sa kanyang mga kababayan. Yun lahat ng mga programs niya, kailangan ko talagang ipagpatuloy kasi kailangan ng tagalibungan yun. Malaking tulong talaga sa mga tagalibungan yung mga programs niya. Bago mailuklok na bagong mayor ng Libungan, nagsimula muna si Mayor Yu bilang isang staff sa accounting department. Sa kanyang pagnanais na tumulong sa bayan, nahalal siya bilang konsehal ng kinalakiang bayan mula taong 2019 hanggang 2020. Galing siya sa isang payak na pamilya. Sila ang nagmulat sa kanyang kamalayan sa paglilingkod sa kapwa. Ang nakitang kakulangan sa tensyon ng mga kabataan sa kanilang pag-aaral ang nagudyok sa kanya na pumasok sa larangan ng politika. Sa paglipas ng 1 taon ng kanyang panunungkulan bilang konsehal, ang dating bise na si Vice Mayor Ronaldo Bertumen Pader o mas kilala sa lugar bilang Doc Onggi, binawian ng buhay dahil sa komplikasyon nito sa kalusugan. Dulot nito, nagkaroon ng agarang pag-angat sa posisyon kaya naitalaga siya bilang bagong Vice Mayor Oktubre noong nakaraang taon. Naging mabilis man ang ihip ng hangin sa kanyang buhay, ang pagmamahal sa bayan ang namayaning sa kanya. Sa loob ng 2 taon na kasama niya sa paglilingkod sa lugar si Mayor Amping, isa siya sa nakatunghay sa kagitingang ipinamalas nito nung ito'y nabubuhay pa. Mithiin ng namayapang pinuno na unti-unting nabibigyang buhay ang maging maunlad ang lugar at ang mga taong nasasakupan nito. Ginawa niya ang libungan na naging libungan. Here comes si Mayor Amping nagdating, naging mayor. Pinaprogresibo niya talaga yung libungan tsaka parang mag-compete na sa Midsayap. Sa kasagsagan ng pandemya sa kanilang pamayanan, napilay ang kanilang mga manggagawa at kabuhayan. Subalit hindi tumigil ang pagbibigay ng ayuda para mairaos niya ang kababayan sa banta at problemang dulot ng COVID-19. Araw-araw talaga ginamonitor. So, for the meantime, we have 28 lang po yung COVID patients namin. Now, we have 5 na lang yung active cases namin ngayon. Bukas palad din ang dating mayor sa mga kapuspalad niyang kababayan sa oras ng kagipitan. Sa pagmamalaki ni Mayor Francis, ilan sa mga proyektong inilunsad nito mula sa sariling bulsa ng alkalde. Libreng pa-eskwela sa mga bata, libreng dugo, libreng pansyon, libreng lungon. Taliwas man sa nasabing sangkot umano sa droga ang dating alkalde, hindi nawala ang presensya nito
sa pagpapanatili ng war on drugs. Pagmamalaki niya dahil sa kahusayan ng pamamalakad nito, tinaguriang safest municipality ang Libungan sa unang distrito sa Cotabato. Dahil sa pagpapagal ng nakaraang administrasyon, pasakit sa kanya ang tanggaping wala na ang magiting na ama ng lungsod. Kahirap kasi gawin yung mga ginawa niya dito. Bakit naman binaril na wala naman yung kasalanan yung tao? At the same time, ginawa naman niya lahat. Sa pag-ako niya sa mga tungkuling naiwan ni Mayor Amping, umaasa si Mayor Aris Yu sa kooperasyon at tiwalang iaalay sa kanya ng Libunganon bilang bagong ama ng lungsod upang maayos niyang magampanan ang naumpisahan nito. Sa Tagalibungan, maghinaon lang po tayo, huwag kayong mag-alala. Gawin ko po ang lahat, ano ang dapat gawin, gaya ng ginawa ng dating mayor natin na si Mayor Amping. I rest assured you na gawin ko lahat anong programa na makatulong sa inyo. Ito rin ang nais mangyari ng bagong halal na Vice Mayor Jimboy Felicido. Naging municipal councilor siya taong 2015 hanggang 2020 nang yumawa ang dating Vice Mayor Pader. Saksi rin siya sa huwarang pamumuno ng kanyang mga tinitingalang alkalde. Buhat ng walang habas na pagpaslang sa dating Mayor Amping, hindi pa rin siya makapaniwala sa pangyayaring ito. Mayor Amping ay isang drug lord, isang puso. Wala talaga akong narinig na kahit isa. Sa halos maglilimang taon din niya sa paglilingkod sa lugar, patuloy pa rin ang kanyang pagnanasang may sakatuparan ng bisyon ng namayapang alkalde. Katatagan, determinasyon at katiyagaan ang nakikita niyang susi upang magtuloy-tuloy ang kaunlaran ng bayang Sinilangan. Kami po ay dapat po ay magkaisa para may patuloy namin yung pinubukasan ng Libungan. Ayon sa punong barangay ng Kabaluyan na si Joradin Bonaw, hindi niya malilimutan ang lawak ng plano ni Mayor Amping nung namahala ito. Naikwento niya sa amin ang kanilang pag-uusap noong Disyembre ng nakalipas na taon hinggil sa pagsisimula ng naging diskusyon ng pamahalaan ng Libungan at ng NAPSI o National Anti-Poverty Commission sa suportang ibinigay sa kanya ng dating mayor na umpisahan agad niya at ng iba pang punong barangay ang programa nito. In fact, meron ng 13 barangay na na-orient na po namin at meron na lang 7 natitira. So sinabi pa niya, kailangan matapos bago magtapos ang buwan ng itong January. Katuwang din siya ng dating alkalde sa paglunsad ng technology on wheels para sa mga kababayang walang sapat na pampaaral sa kolehiyo. Layo ng nasabing programa na libreng maturuan ang lahat ng mga mamamayan sa barangay upang magbigay ng kabuhayan sa mga ito. So andun yung driving, welding, NC2, driving NC2, automotive NC2, at iba pang mga programs. Ilan lang ito sa mga planong inilatag ng dating mayor para sa kanyang manasasakupang barangay. Ayon sa kanya, ang kaunlarang natatamasa ng Libungan, bunga ng malakas na political will nito para sa bayan. Para sa amin, siya ay isang tunay na bayani para sa aming mga mahihirap dito sa bayan ng Libungan. Naniniwala siya na ang legasiyang naiwan ng dating pinuno ay pagpapatuloy sa kamay ng administrasyon ni Mayor Yu. Huwag po tayong panghinaan ng loob, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Kahit nawala po yung ating butihing alkalde na si Mayor Christopher Cuan, patuloy po tayong magtatrabaho para sa ating mga barangay, para sa bayan ng Libungan. Saksi ang buong Libungan sa mabuting pamamalakad ni Mayor Amping. Nabigyan niya ng katuparan ang construction ng farm-to-market routes, naitayo ang mga pundasyon at gusali ng munisipyo at mga programang pangkabuhayan para sa tao ng Libungan. Isa si Evelyn Emanel sa nahatiran ng tulong ng alkalde. Dati siyang OFW sa United Arab Emirates at ngayon maglilimang taon na bilang magsasaka sa naturang lugar. Malaki man ang naging ani niya sa pagiging OFW, unti-unting nalanta ang kanilang naipon sa kasagsagan ng pandemya. Bagaman pasanin ng kahirapang dulot ng COVID-19, hindi nagkulang ang namayapang mayor sa pagbibigay ng serbisyo at pagmamalasakit para sa mga katulad ni Evelyn.
Tsaka yung mga fruit trees na mga binibigay, yung mga kakao, ayan, namumunga na. Galing yan kay Mayor lahat. Yung halimbawa, kung may lupa ka na tataniman, isulat mo lang yung pangalan mo. Ibibigay sa iyo kung ano yung trees na gusto mo. Patunay rito ang mga sertipikasyong kanyang natanggap sa mga programang inilatag nito para sa kanilang mga magsasaka. Ito ang naging susi niya upang mairaos ang pamilya sa pang-araw-araw na buhay hanggang ngayon. Sa kalagitnaan ng interview na Magandang Gabi Pilipinas sa kanya, hindi niya napigilang maging emosyonal. Pag-iinagpis dahil sa pagpanaw ng mapag-arugang alkalde na itinuturing niyang sariling kadugo, amang kanyang matatakbuhan sa oras ng kagipitan at may busilak na puso para sa kapwa. Ay naku, Mayor, sana mabuhay. Kung pwede nga lang ibalik. Kung may, alam mo kami mga mag-anak, kami mga anak ko, kung meron na talagang time machine, talagang ibabalik talaga namin. Bubuhayin at bubuhayin namin siya. Sana lang kung meron lang ganung machine, sana mabuhay siya muli. Bawat tingin namin sa kabaong niya talagang, Mayor, bumangon ka. Kailangan ka pa namin. Kasi hindi na, sir, eh. Wala na talaga siya, eh. Sama-sama naman ang gumawa nun. Hindi man lang nila nakita ang kagandang ginawa ni Mayor dito sa amin. Gaya ni Evelyn, libo-libo pang mamamayan ang nagluluksa sa pagkawala ng lider ng bayan. Umaasang sana bukas, makamtan na nila ang hustisya sa walang pusong pagpaslang kay Mayor Amping Cuan. Sana makonsensya ka. Sana piliin mo man yung totoong masamang tao. Sana mabigyan siya ng justisya sa nagawa sa kaniya at hindi yan patulogin. Parang magdasal sila sa ginawa niya sa aming mayor dito na pinakamahal namin. Damo gid nga salamat sa inyo ang tanan. Sana magtulungan tayo para sa COVID nga problema. As long nga walay vaccine, we continue face mask, sanitation. Amo gid ni siya ang atong new normal nga kinabuhi. Pero dili ni siya ang panahon para kita makampante. So sa inyong tulong, sana magpadayon sa pagsuporta sa atong Amping, sa salitang Cebuano nang ibig sabihin, ingat, paalala para sa lahat na ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng may kapal, mahalaga at kinakailangang bigyang importansya. Ang masiding pagmamahal ng dating alkalde sa bayan, parte na ng kanilang magandang kasaysayan, alang-alang mananatili sa kamalayan ng buong libungan na may isa silang leader na nag-alay ng kanyang lakas upang maabot ang kaunlaran na kanila ngayong natatamasa. Naway bukas, makamit na nila ang inaasam na hustisya para sa namayapang ama ng bayan na si Mayor Amping Cuan. Kapayapaan at pagkakaisa, ito ang hiling ng bawat mamamayan dito sa lalawigan ng North Cotabato. Laman ang kanilang bawat dasal na magwakas na ang karahasan para mangibabaw ang pagkakapit-bisig para sa isang masagana at mapayapang kinabukasan. Magandang gabi, Pilipinas!